Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina," at buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Marami ang nangangarap ng isang buong masaya at nagmamahalan na pamilya. Noong kabataan ko pa lang, akala ko ang aking pamilya na namin ang perpekto sa kadahilanang ako ay may ama, ina at bunsong kapatid. At ang kasiyahan ko ay lubos dahil lumalaki ako na kasama sila. Pero may mga bagay talaga na di mo inaasahang mangyayari dahil hindi mo naman ito na gustong mangyari. Ang pamilya ko ay nagkahiwalay, nasira sa isang panibagong relasyon. Relasyon na sana ay amin lang, walang nakikihati, nasira sa isang panibagong relasyon. Ako ay labis na nasaktan at labis ang galit. Pero ano pa ba ang magagawa kung ito ay nangyari na? Sa muwang ko na kaisipan, ako ay natutong magdesisyon na sa sarili lamang dahil mga magulang ay kapwa na malalayo sa akin. Pati sa personal ko na nararamdaman, wala akong mapagsabihan na alam kong gabay nila ang isa sa pinakamagandang maririnig para sa akin. Nang si Jesus ay namuhay kasama ang kanyang pamilya, hindi kaya niya naisip na mumuo din ng kanyang sariling pamilya, magkaroon ng maraming anak, magkaroon ng isang butihin na asawa, at alagaan kasabay ng tunay na pagmamahal. Si Jesus kaya ay nagtatampo din pag hindi siya pinapakinggan ng kanyang mga magulang. Nag-aaway din kaya sila magkakapatid. Gaano kaya kahalaga ang pamilya kay Jesus? Gaano ba kalawak ang pangunawa at tingin natin sa salitang pamilya? Ito ba ay sa loob ba ng bahay lamang o sa labas din ng apat na sulok ng tahanan? Tinuturing ba natin ng pamilya ang nasa lansangan, ang mga katutubo, ang mga naaapi, at ang mga LGBTQI? Pamilya ba ang tingin natin sa dalawang ang tatay o dalawa ang nanay? Yung isa na lang na magulang ang bumubuhay sa kanyang pamilya, yung hindi magkakaroon ng anak, pamilya ba pa rin ba silang matatawag? Tingin sa ating kaalaman na ang pamilya ay nagbibigayan, nagmamahalan, nag-iintindihan at nagkakaisa, ito ba ay saklaw pa sa ating lipunan ngayon? Paano ba tayo magbigay ng tiwala sa ating sarili sa loob ng tahanan? Tiwala na hindi ka iiwan. Tiwala na ikaw ay alagaan at tiwala na sila ay maasahan mo sa anumang panahon. Ang tiwala sa akin ay mahalaga dahil dito mo masusukat kung gaano ka kahalaga sa taong iyong mahal. Pero ang aking tiwala ay nasubok sa nangyari sa aming pamilya. Ito ay nasubok kung ito ba ay mangyayari din sa akin pag ako ay mag-aasawa. Nasubok din ang aking tiwala sa Diyos kung bakit niya pinahintulutan na mangyari ko sa amin. Dahil ang Diyos ba ay may tiwala sa amin na kaya namin itong lampasan, kaya ito ay nangyari. Noong una, ako ay nagtiwala na mabubuo pa ulit ang aming pamilya hanggat sa ako ay napagod na lang at nagpatanto sa sarili na hindi na ito mangyayari pa. Nang si Jesus ay pinako sa krus at nakita siya ng kanyang ina, siguro ang nararamdaman ni Maria na mga panahon na iyon ay walang makapagsasabi dahil ang kanyang pinakamamahal na anak ay nagtitiis sa sakit, nangihina sa mga sugat na natanggap. Ang kanyang anak para lang mailigtas ang sangkatauhan. Pero bakit sa kapanahunan ngayon ay may mga magulang na pinagkalulo ng kanilang mga anak sa trabaho na di kaaya-aya, kagaya na lang na mainit na usapin ngayon ang cybersex. Marami ang mga balita na ngayon na ang ginagamit na sa ganitong gawain ay ang mga kabataan na edad 12 ang pababa. Ito ba ay dahil sa hirap ng buhay? Sino ang dapat na managot sa ganitong klase ng pangyayari?
Ang mga magulang ba na walang mapakain sa kanilang mga anak kung kaya'y napasok sila sa ganitong mga gawain? O yung gobyerno na walang ginagawa na klarong aksyon para tugunan ang kahirapan sa ating bansa ngayon? Tayo sa simbahan. Paano tayo bibigay ng aksyon sa ganitong klase ng pangyayari? Tayo ba ay magbubulag-bulagan pa rin ba? Tayo ba ay magpapakabingi sa manghinaing ng ating mga kapatid? Paano kung darating ang panahon na isa sa ating mga kamag-anak, anak o kapatid ay mangyari ang anumang bagay na makakasama sa kanila? Sarili pa rin ba natin ang ating iisipin? Kailan tayo bibigay ng konkreto na gawa at solusyon? Kailan tayo lalaban? Kailan natin di tatanggapin na sa ating lipunan ay may iba't ibang klasifikasyon ng pamilya? Kailan natin lalabanan ang mga mapang-api at abuso sa mga kababaihan? Kailan nga ba?